So welcome back mga kawantay. So nandito tayo ngayon sa Ordaneta City, Pangasinan mga kalapatid. Ayan. So may bibisitahin tayong malupit at humble na pansier. Ayan. So kung gusto nyong makilala, tara, samahan nyo ko. Let's go! So mga kawantay, ako si Jan Ando de la Cruz, pansier dito sa Ordaneta, Pangasinan. Dati ako taga Tarlac, bago lang ako dito, halos 1 year pa lang. Bali ang loft name ko sa Tarlac dati, Ambos Loft. Dito sa Ordaneta, Pangasinan, ginagamit ko the Loft of Amazing Sea. Sir Jan Andrew, pwede po ba kaming pumasyal sa loop mo? Okay, sige, pasyal tayo. Bali, ito yung loft ko, mga breeder. So ito mga kalapatids, yung mga breeder ni Sir Jan Andrew. Tapos ito yung mga flyers niya, flyers loop. Bali, ito yung mga pang south ko, south team. Yung mga nandun sa bandang kanan, yun yung mga pang alpha natin. Ano yun? Dito sa kaliwa, mga pang PPC. Sana magtamasa ulit tayo. So ito daw mga kalapatids, ito daw yung pang PPC ni Sir Jan Andrew. Itong nasa loft na to, itong maliit na loft na to. Tapos itong isa naman dito mga kalapatids ay ito yung panglaro niya ng alpha mga kalapatids. Ayan. So sa Amputilayag. Ito naman, itong maliit na loft na to ay panglaro niya ng PPC mga kalapatids. Ayan. Tingnan nyo yung ring. Kulay blue, PPC yan mga kalapatids. Ayan. So Sir Jan Andrew, anong year kayo nag-start na magkalapati? Bali, bata pa lang, nagkalapati na ako. Mga grade 4 siguro. Kasi sa pinagsisimbahan namin, meron kaming nakita kalapati na kulay puti na tiradoro ata sa may pakpak. Tapos, pinulot ko, nalagaan. Bali, yun na yung naging simula ko. Nung natapos ako ng elementary, high school, medyo malayo yung pinag-aralan ko ng high school. Bali, hindi na ako nakapag-ibon. Pero nakakakita pa rin ako ng mga kalapati. Bumibili pa rin, pero yung mga pet shop line, pero di pa ako nag-race. Tapos nung pag-graduate ko, nag-college siya, mas malaya naman, napunta na ako sa Baguio. Aral muna tayo, syempre medyo mahirap din naman mag-aral, mag-focus sa pag-aaral, lalo pag-college. Kailangan mo ng pursige dyan kasi nga, dyan mo nahanapin yung magiging buhay mo. Tapos, bandang nung malapit na ako mag-graduate, bala nakakita ako ng mga nagkakalapate. Pero fancy yung una ko kasi nga, nung pagbata tayo, hinahanap natin yung mga sargo, yung mga malalaking ilong. Nag-search ako, mga nakita ko, mga English carrier, mga German Homer. Kasi yun, bumili ako, nag-avail ako. Tapos nung naparami ko sila, sinubukan ko magparonda, ayaw lumipad. Sabi ko parang mali. Hindi ata ito yung mga kalapati na lumilipad. Ang tamad nila, nandun lang sa bubong at kaya pa. Tumagal. Nag-search ulit ako. Kita ko sa mga Google. Yun nga, nakakita ko ng mga racing. Ayun pala yung mga lumilipad. Ang mga malilit yung ilong. Mga kala mo native. Siyempre mga kabataan nga. Gusto yung mga malaking. Oh, pati nung bata pa sir, gustong-gusto ko yung sargo. Yung mga burga gawa ng napakangas tignan, no. Oo, yun pala yung hindi pala yun yung talagang totoong magaling. Oo, iba pala talaga. Tapos yun, nagsubukan ako na maghanap. Tapos nagulat ako yung mga presyo, medyo mahal. Medyo mahal sila kasi nung bata ka nga, mga pet shop line, mabibili mo sila ng 100, 150, 200, ganyan. Isa o kaya pares. Nung search ako, puro nakikita ko sa mga Manila. Hindi mo na ako kumuha. Tapos nag-focus ako sa mga fancy pig yun. Naboring ako. Tapos nagtrabaho na rin kasi ako sa Manila noon. Doon na ako nakapaghanap. Yung mga mentor ko, sila Sir Norman Lanot, sila Kuya Bernabe, saka si Melvin Breaker, yun. Idol ko yan, tatlong idol ko. Sila lang talaga yung sa log ko, sila yung mga ibon nila, sila yung kumakana. Talagang shout out sa kanila. Magaling sila magturo, magaling yung mga bloodline nila. So Sir Jan Andrew, kailan tayo nag-start na mag-racing ng mga kalapati? Bali nag-start ako 2018 ako. Pero hindi ko masyadong tututukan kasi nagkatrabaho ako sa Manila. Bali
meron akong kaibigan, kinuha kong mag-alaga ng kalapate. Bali ang una kong lipad doon, siyempre alam mo na pag hindi mo natututukan, pag hindi ikaw yung sarili mong sistema yung gamit mo, gulong, siyempre gulong kahit tapos hindi pa naman ganun kagaganda yung mga kong linyado doon kasi nga sumusubok pa lang tayo ng mga ano. Tapos sumunod, naglaro ako ng South sa TCRPC, Tarlac yun, TCRPC, TFC dati pa lang. Bali naglaro ako, meron akong kinargang ibon. Lahi ni Goke, cross ng unknown line yung naka-cross doon. Pag-clock ko siya ng 4 out of 7 laps yun eh. Bali, di ko na kasi sinapawin ng last lap. Di ko siya napadulo, uwi ko siya ng Allen Samar kasi hindi ko siya kinarga ng Kalbayog. Bali kinarga ko na siya ng MacArthur. Ako sa MacArthur, hindi siya nakauwi, hindi siya pinalad. Pero magaling yung ibon kasi talagang magaganda yung katawan nila. Tapos hindi sila ganun kabibilis. Sakto nagkakalak, uuwihan ka. Ano yung ibon. Ano pa yun? Hindi ko pa alam yung mga gamot na binibigay. So parang nangangapa pa po noon. Oo, pag newbie, syempre, alam mo, marami kang pakikinggan na mga na nagtuturo sa'yo. Gusto mong subukan mo lahat ng gamot. Subok ng gamot. Ayun pala, nasusunod yung katawan ng ibon. Pero yung effective doon, kaya ako napauwi yun, yung tinuro sa akin ni Kuya Bernie, yung depurative mix nila. Yung may halo ng barley, sap, sorghum. Yun, effective yun, sobra. Yung depurative mix na yun, mga ano yun, patuka yun, mga safflower, sorghum, barley. Bali, naggamit nun yung sap flower. Alam nyo naman yung gasolina yun kasi more on oil yun, fats. Tapos yun nga yung barley, nagko-convert ng tubig yun. Yung sorghum, fats din. Bali, maganda yun pampagaan, lalo na pag malayong iparan na kasi hindi naman nakakain ng sobre yung kalapate kasi na-build na nila yung muscle nila. Bali, ang pinibuild na nila mga fats. Bali, ito yung lahi nung napauwi ko. Yan. Ganito yung kulay nun. Check up. Kasi pinangalanan ko yung almond. Kasi nga Allen Samar finisher yun. Kaso sayang nga hindi siya nakauwi ng MacArthur. Sayang, sarap sana. Pero okay na rin kasi 500 plus kilometers na yun mula Tarlac. Kaya parang maganda na sa pakiramdam na kapag pauwi ka ng Allen Samar. Tawid dagat din. Meron din 30 kilometers na tawid dagat yun. Kaya okay na. Sa first achievement ko. Bali, yung mga sumunod, meron akong nilaruan, yung sa Rail Pro. Bali, ang race doon, Macno. Bali, nakakuha naman ako doon ng first overall at saka second overall. Small club lang yun, konti lang din kami naglaro. Mga 100 plus lang na ibon yung naglaban, pero syempre, first overall naman. Tama ko yan. Mahirap din magpa-uwi, kasi lalo noon, panahon na yun, smash race yun. 2021 yun. Bali, papakilala ko sa inyo yung mga ibon na yun. Bali, ito si Bunso. Ito yung first overall. Piling na ibon. Marami mahabang istorya nito. Bali, smash race umuwi. Matibay yung home niya, lalo nung mga smash kasi meron yung time na dalawa lang na ibon yung nag-clock sa Rail Pro. Bali, isa siya doon. Tapos yung isang nag-clock, ibon ko din, yun si Blue. Papakilala ko mamaya. Bali, ang lahi naman kasi nito si Bunso. Vandenbroek to, nagaling kay tatlong cross na kasi to. Cross nga nila Kuya Bernie, ni Bro Norman at saka ni Sir Mel. Magaling siya. Kahit may white plate siya, tapos sira pa yung pakpak nito nung huli. Ito yung ibon mga kalapatids, tong first overall ni Kuya John Andrew sa Rail Pro mga kalapatids, to white flight. Vandenbroek, cross sa Vandenbroek. So parang line breed no kuya? Bali line. Paano mo napauwi si Bunso kuya sa last lap nung race na yon? Bali, ano yung paghandang ginawa natin? Bali nung time kasi na yon, medyo na-delay yung last lap. Bali yung 5th lap papuntang 6th lap yung last lap. Medyo na-delay ng ilang weeks, mga 3 weeks ata o 1 month, ganun. Bali ang ginagawa ko nung panahon na yon, kasi nga nagtatrabaho din ako noon sakto. Bantang south yung area ko noon. Ginagawa ko, sinasama ko
labas ko, pinapagpag ko. Para alam lang din nila yung umuwi. Kaya okay din, napaganda din. Tapos, ayun, nag-motivation nga kasi nga sobrang tagal na rin. Nagkaroon na ng inakay. Kaya parang, Ay, so kuya, nung last lap yan, may inakay siya. oo, bali nung kinarga ko to, medyo malaki na yung inakay niya. Kaya sabi ko, nag-aalala ako baka hindi makauwi kasi nga nagsusubo. Pero binigay ko naman yung ano, yung para sa kanya. Bali, yun nga yung mga patuka, yung figurative. Hindi ko kinalimutan yun kasi nga talagang doon ko nakita yung gaan ng ibon, lalo pagka malayuan na liparan. Kailangan kasi medyo magaan sila kasi nga malayo yun, kailangan nilang lumipad at umangat kasi kung mababa sila, delikado. Bali, ito. Ayun yung mata niya. So ito yung ibon mga kalapatids. Ayan, sobrang ganda oh. Sa kapakinis, tignan nyo yung mata mga kalapatids. Ayan, so parang may kidlat siya eh. Kidla-kidlatan mga kalapatids. Yung ano, kinis na ibon mga kalapatids. So ito, ang first overall na si Bunso mga kalapatids. Yung ibon ni Kuya Jan Andrew. So first overall to ng South. Ganda. Nice. A few moments later. So ayun mga kalapatids, yun yung story ng first overall ni Sir Jan Andrew na si Bunso mga kalapatids. Dito ko muna i-end yung video, abangan natin yung part 2 mga kalapatids. Shoutout nga pala kay Harry Lopez, Denmark Lustina, CJ Bruan, Jay Serdiniola, Josiah Gayap, Justin Gayap, Alexander Garnase, Albert Stanislao mga kalapatids. Ayan. So dito ko matatapusin tong video, abangan natin yung part 2 mga kalapatids. Peace out.